Paniwala si Dwight Ramos, nag-improve na ang hanay ng Gilas Pilipinas matapos ang kampanya nito sa unang window ng World Cup qualifiers kumpara sa Asia Cup. Umaasa naman si Coach Tim na makakasama na nila sa hanay ng Gilas Pilipinas si Kai Sotto sa oras na makaharap na nila ang New Zealand at Australia. At si Coach Norman ayaw nang masunog muli sa pagbibigay ng pangalan ng players na sasabak sa SEA Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos magtala ng 2 panalo sa unang window ng World Cup qualifiers, naniniwala si Dwight Ramos na nag-improve na ang Gilas Pilipinas. Dagdag pa niya, susubukan umano nilang bakbakan ng koponan ng Australia at New Zealand. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Dwight sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Naglagay sa amin sa magandang position papunta sa second round ang 2 panalo at susubukan naming manalo ng mas maraming laro para makapag-qualify sa World Cup. New Zealand at Australia, kailangan namin subukang manalo sa ilan sa mga laban na yan. Kailangan pa namin patuloy na mag-improve, pero sa tingin ko mula Asia Cup hanggang sa ngayon, mas gumandang laro namin, kaya tuloy-tuloy lang ang pagpapatibay namin. So, sa isang banda mga ka-playoffs, kung babase tayo sa mga player na kasama sa hanay ng Gilas at naglaro versus Guam, ganun talaga mararamdaman nila. Partikular si Dwight Ramos, di ba? Mas malakas sila kumpara dati nung Asia Cup. Pero kung babasahin natin ang mga sinasabi ng ilang kritiko, hindi sila naniniwala dun eh. Para kasi sa kanila, hindi solid ang team ng Guam. May sense din naman dahil hindi talaga nagiging productive ang ilang players ng Guam or hindi naging productive ang ilang players ng Guam. Si Jericho at ilang kasama niya lang talaga ang pumukpok doon para pakabahin ang Gilas Pilipinas sa rematch dito sa Ateneo Jima. Hirit pa nila mga ka-playoffs, marami pa raw dapat players ang palitan sa hanay para mas maging competitive. Okay, ando na tayo. Hindi ganun kasolid ang Guam. Marami ding players na pwedeng isama sa hanay. Pero ang pinag-uusapan dito is yung panalo. Panalo is panalo, talo is talo pa rin, di ba? Sa ganitong argumento mga playoffs, mahalaga pa rin ang nanalo ka talaga. Dadalahin kasi nila yan hanggang sa dulo ng competition eh. Kung natalo sila ng 2 beses sa Guam, dala din nila yon sa buong competition. Ibig sabihin, mabigat ang dala-dala nila kung natalo sila doon, di ba? At dahil nanalo sila mga playoffs, may positibong nangyari or nangyayari. So ano yun? Mas tumaas ang kumpiyansa nila na kaya nilang sagupain ng mas maayos ang New Zealand at Australia. Unang-una, kulang pa rin sila. Wala si Kai Sotto, di ba? Sa madaling salita mga playoffs, mas may ibibigay pa sila kung may mga player na kasama at walang injury. Kaya sa pagharap nila sa New Zealand at Australia, may possibility talaga na mas tumaas pa ang kumpiyansa nila dyan. Imagine mo ha, andyan si QMB, si AJ Edu, si Junmar Fajardo, tapos ipapasok mo si Kai Sotto. Ang laking bagay nito, di ba? Ang tigas nila sa gitna. Aasahan talaga to sa opensa at depensa kung sakali. Ang problema, ang tres ng mga kalaban. Yun yung kulang sa Gilas eh. Meron ng Aussie, meron ng New Zealand, pero hindi consistent ang Gilas Pilipinas. At tingin ko, alam naman ni Coach Tim Cone yan. Kaya andun yung possibility na hasain niya talaga ang grupo sa birada sa labas or sa tres. Yung kasi kulang eh. At uulitin natin ha, alam niya yan. So hintayin natin kung paano niya ikakasayan. Ang usapin kay Kai Sotto ay nananatiling usapin hanggang hindi ito sumasalang sa pambansang koponan. Sa panig ni Coach Tim Cone matapos ang bakbakan ng Gilas at Guam, wala siyang hiniling kung hindi makasama si Kai Sotto sa susunod na laban. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa kanyang official Twitter or X account. Masaya tayo sa panalo pero siyempre hindi tayo masaya sa paraan ng pagkapanalo. Bigyan natin ng kredito ang Guam at si Jericho. Handa talaga silang lumaro dun eh. At may dahilan kung bakit sila nakapasok sa qualifiers. Pero kailangan pa talaga nating maging mas magaling para talunin ng Tall Blacks at ang Boomers pag sila'y naglaro sa home court natin. Sana healthy na si Kai Sotto pagdating ng mga laban na yan. Alam nyo, yung sinabi ni Coach Tim Cone, ganun din ang sinasabi ng ating mga kababayan. Sa Game 2 kasi, halos dumikit na ang Guam na hindi inaasahan ng ating mga kababayan, di ba? Kasi nga, natambakan na ng Gilas eh, pero kinayang humabol ng Guam. Hindi naman talaga imposibleng humabol ang isang team, pero ang sinasabi kasi ng ilang basketball fans, medyo nag-relax daw ang Gilas noong mga panahon na nakalalamang na sila. Para sa kanila, nawala yung killer instinct nila doon ng hanay ng Gilas Pilipinas. Pero sabi nga natin, panalo is panalo, kahit ilang puntos siyang lamang, panalo pa rin yan. Sa sinabi naman ni Coach Tim tungkol kay Kai Sotto, tingin natin dito mga playoffs, malaki talaga paniwala niya na magbabago ang galaw ng kanyang opensa sakaling andito na si Kai Sotto. Sa oras na makaharap na nila ang New Zealand at Australia,
Actually, walang argumento dun eh. Paniwala din tayo dun dahil napatunayan na nila yan nung talunin nila ang New Zealand dito sa MOA Arena. So siguro, ando na lang kay Kai Sotto ang bola sa ngayon, di ba? Depende yan sa kanya kung magaling na siya or kung kaya niya nang samahan ulit ang Gilas Pilipinas para harapin ang mga tigasing kupunan ng Oceania. Tinalo na nila dati ang Latvia na nakapustura sa number 6 nung panahon na yun, di ba? So walang imposible sa kaso ng New Zealand at Australia. Kailangan lang talaga nila ng matinding training at players na kayang bumato sa labas ng diretso sa basket. Kung nakapokus ang attention ni Coach Tim Cone kay Kai Sotto sa paparating na bakbakan, inamin naman ni Coach Norman na posibleng mag-anunsyo na siya ng mga player na makakasama ng 8 players para sa SEA Games. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Andre Barantes ng Spain. Papunta na ako sa practice ngayon at siguro bukas masasabi na namin sa inyo yung mga pangalan. Hindi ko ito tatawagin tryout pero hindi pa rin namin napagdidesisyonan kung sino-sino ang huling 4 na players. Ito ay dahil tinitiyak pa namin na magiging eligible sila. Ayoko naman yung sitwasyon na ilalagay namin ulit ang mga pangalan tapos hindi naman pala eligible yung mga players. Parang nayumot na si Coach Norman, di ba? Ikaw ba naman, di ka ba maaasar talaga kung ganun yung mangyari? Humugot ka ng players na sa tingin mo pwede sila pero kalaunan, yung rule pala, hindi sila pwede. Kaya sinisiguro na ni Coach Norman ang lahat sa kasalukuyan. Ayaw niya nang masunog ulit. Sa ngayon, 8 pa lang ang andito sa Hanay at nailabas na natin yan dati pa. So 4 na lang ang kulang at posibleng pangalanan niya ngayong araw or baka nailabas niya na yan bago mo pa napanood ang episode natin dito sa playoffs. So abang-abang tayo sa kaganapan. Siguro ang mahalaga may makakasama siya or may target siyang players na sa tingin niya kayang dumipensa sa titulo ng Gilas Pilipinas dito sa SEA Games. So guys, maraming salamat.